Oras na para ipanalangin ang mga pinuno. Oras na, Pilipinas! Pag-usapan natin. Nagpapatuloy ang Oras na Pilipinas mula dito sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ito po ay hatid sa inyo ng FEBC Radio TV, proud member ng KBP. Yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para po sa ating malayang talakayan, ngayong Webes ng umaga ay sentrohan po natin itong panukalang mandatory ROTC. Sa pinakahuling balita mga kaagapay, malaki daw po ang posibilidad na maisabatas na ngayong taon ang panukalang gawing mandatory itong Reserve Officer Training Corps o ROTC sa kolehiyo, gayon din po sa mga technical at vocational courses. Nakasalang na po kasi ito sa plenaryo ng Senado at isasalang sa debate sa pagbabalik ng sesyon sa Mayo habang naaprubahan na ito sa Kamara. Inihayag po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi ito aabot sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo, ngunit napagkasunduan na umano ito ng Kongreso at ehekutibo na isabatas bago matapos ang taon. Sa ngayon, wala naman pong tumututol sa panukala kundi ang kakaunting makakaliwa na kontra dito. Sa atin pong pagkakatanda, naiulat din natin sa ilalim ng panukala na hindi daw po makakagraduate sa kolehiyo at technical vocational courses kapag hindi sumailalim sa ROTC, maging sa mga babae at foreign students at magiging exempted lamang kung mayroong kapansanan o salungat sa relihiyon ang trainings. Maliban po sa physical at military education ay ituturo rin sa ROTC ang karapatang pantao, pangangalaga sa kalikasan, pagmamahal sa bansa, maging ang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Tiniyak naman na magkakaroon po ng grievance mechanism at safeguards para masigurong walang mangyayaring pang-aabuso at hazing at sagutin ng gobyerno itong ROTC. So pulsohan po natin itong ating paksa ngayon. Posible nga bang maipatupad ito sa susunod na taon after itong maipasa this year? At makakahabol kaya to sa susunod na school year? At okay ba yung mga estudyante natin na magmamandatory ROTC na sila pagsapit ng college? Para samahan po tayo sa ating makabuluhang talakayan via Zoom, narito po si Attorney Michael Henry Yusinko, isang independent policy analyst at ang ating kaagapay na constitutionalist. Attorney Mike, good morning! Good morning, Heidi, at good morning sa nakikinig sa atin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Attorney Mike, inabutan ka ba ng ROTC? Oo. Ang tawag sa amin is yung CMT, no? Citizens Military Training. In fact, pati yung CAT sa high school, pinagdaanan ko yun. Actually, I was an officer nung CAT. And then sa CMT, non-commissioned officer. Hindi ako nagtuloy dun sa ROTC, yung 4 years. 2 years lang ako mandatory military training sa kolehiyo. Ayun. So nung CAT ka, Attorney Mike, ano ranggo mo? Unfortunately, ako lang yung hindi na promote, no? So tenyente lang ako habang yung mga kasama ko eventually na promote sila to captain. No? Kasi medyo hindi kami nagkasundo nung commandant namin. Alam mo naman, medyo rebelde tayo. So, Mga panahon na yun. hindi ako na-promote pag-graduation. Yun ang naging resulta. Ayun. Ako, Attorney Mike, kasi ako naman hindi nakapag-CAT nung high school dahil nag-Glee Club ako. So, iba yung club na sinalihan ko. Pag Glee Club ka, exempted kang mag-CAT doon sa aming mataas na paaralan ng Marcelo H. del Pilar. Diyan sa Malolos. Pero naaaliw ako doon sa mga kaklase ko na yun nga, mga officers sila ng CAT. Dahil ang gaganda ng tindig nila, di ba? Tapos pag nagmamarcha sila, around the campus talagang buong puso tsaka ang kikisig kahit yung mga babae talagang kinakarir nila yung military training na yan kahit na nga high school pa lang kami noon. Well, sa totoo lang
yung CAT na pinagdaanan ko, I wouldn't really classify it as military training, no? Yung sa high school. Although meron kaming mga fatigues, may meron kaming baril-barilan. mga kahoy na baril, and then meron kami yung tinatawag na quote-unquote military discipline, pamarcha-marcha tuwing Friday. After a year, kahit sinong tanungin mo dun sa batch namin, even dun sa mga officers, kung meron ba kami natutunan na military strategy or military history, palagay ko 100% ang magsasabing wala. So more on drills lang pala yon. Basically, marching drills lang marching. talaga. At saka yung physical training, yung PT, yung tinatawag namin. But yung aspeto na military training, hindi namin natamo yon nung high school. But nung college, merong kaunti. No? I'm sure, naalala ko yung last time natin pinag-usapan to, kinuwento ko nga sa inyo, di ba, na meron kaming shooting training, no, sa Fort Bonifacio pa nun. Ang dami namin. So, tig-isa at tig-2 putok lang kami ng barel na luma pa. Tapos, ginawa lang namin yon isang beses sa isang taon. In other words, 2 beses dun sa 2 years na mandatory training. So, paano ka? Anong klaseng military training? Live fire, oo. So, nakapila kami sa Fort Boni, haba ng pila, no? Tapos, yung mga sarhento doon, yung mga tactical officer doon, nandun sa firing range, hindi nga sila nagtuturo kasi masyadong marami. So, basically, lang sila, yung paputok lang ng paputok. Nagta-traffic lang ng pila, no? So, ikaw na susunod, dapa ka na dyan, ayun yung target, putok, 2 lang, ha? Kasi marami kami, no? Mataas ba ang grade pag bullseye? Walang ganoon, walang mga grading. Basta exercise lang. Oo, basta dumaan ka lang. I'm sure mahihirapan din sila kasi napakarami naming mga kadete noon na shooting. So, again, kung akong tatanungin mo, ang personal experience ko, I'm sure yung iba, lalong-lalo na yung mga nasa UP and also yung talagang very strict yung kanilang military training sa CMT. Doon sa aking kolehiyo, kakaunti lang ang aming natutunan bilang mga kadete pagdating sa military education. Ngayon ba, Attorney Mike, sa palagay nyo, napapanahon na ibalik na ulit tapos gawin pang mandatory for our college students, pati sa mga vocational courses, itong ROTC? The way I look at this issue kasi, kumbaga, pag ini-evaluate kasi natin ang isang bill o isang panukalang batas, no? 2 factors yung tinitignan natin. So yung unang factor is, or yung first question that we need to ask is, ano ba yung purpose ng bill, no? Ano yung public good na dapat matamo kapag napasa yung batas na yon? Ano magiging benepisyo sa atin, sa publiko? So yun na yung unang factor. Yung ikalawang factor is yung implementability, no? Kailangan natin tignan yun. So diyan papasok yung funding, yung capability, etc., etc. So dun sa unang factor kasi, pagtatanungin mo ko, no? This is just my personal analysis. Ano bang purpose kapag gawing mandatory ang military training para sa ating mga kabataan? Para sa akin, isa lang eh. Isa lang talaga ang justification. And that is to prepare our youth for war. Which is the original intent of the original ROTC law or CMT law nung 1939, no? Kaya napasa yon kasi yung mga mambabatas natin noon, parang nakikita nila magkaka-world war na, and therefore minabuti nila na ipaghanda ang ating mga kabataan noon. And
which was a good thing, no? Kasi nung pumutok na nga yung gera, yung ROTC helped a lot, no? Yung mga naging guerrilla fighters natin, most of them ROTC officers eh. So on that score, para sa akin, kung tatanungin mo ko na dapat na bang ibalik yung mandatory ROTC, para sa akin, ang una mong na nating itanong sa sarili natin is, meron ba tayong imminent war na dapat paghandaan? Kasi kung meron, halimbawa, tayong lahat, no, nag-agree tayo, meron talagang imminent war na dapat paghandaan natin, then yung paggawa o pag-impose ng mandatory military training sa ating kabataan is justified, di ba? It makes sense. Pero kung wala naman tayong imminent war, halimbawa nag-agree tayong lahat na hindi, wala namang gerang mangyayari, ang payapa ng ating mundo, ang payapa ng ating region ngayon, di ba? Then there is no justification for mandatory military training. It doesn't make sense to make it mandatory. So that's the way I would look at it. Hindi kaya, Attorney Mike, parang may nauulinigan, ayan, yung ating mga mambabatas, yung ating mga kinauukulan na mayroon ngang nagbabantang gyera. Kaya nilalapag na naman ulit sa lamesa itong mandatory ROTC. Alam mo, yun nga ang problema ko rito kasi wala akong naririnig na ganong salita sa ating mga mambabatas. Although dun sa survey na nilabas ni Senator Gatchalian, nakalagay doon 60% na nagsabi na agree sila sa mandatory military training dahil yung training ay isang paghahanda para sa pagtanggol sa ating bansa. So nasa consciousness ng ating mga kababayan. Pero wala akong naririnig na salita from our lawmakers, no? Ang naalala ko yung pinag-usapan natin dati. 'Di ba sabi ni Secretary Galvez makakatulong pa daw sa mental health ng ating mga kabataan. So para sa akin walang connection sa mental health 'yon kasi kung gusto natin talagang tugunan ang problema ng mental health ng ating kabataan, hindi ba dapat iasa natin yon sa mga psychologists o sa mga medical practitioners o sa sociologists? Diba? Anong alam ng mga sundalo sa mga mental health issues ng ating kabataan? How will they help our youth with the mental health issues kung ang perception nila is makipaggera? Kasi ganun ang training ng mga sundalo, ng mga sarhento. So, hindi match. In other words, yung mga salita na naririnig natin sa mga mambabatas para i-justify yung batas na to o yung bill na to, it doesn't match doon sa ano ba yung dapat na purpose ng bill. Okay. Kumbaga, Attorney Mike, parang nagpapaligoy-ligoy pa. Oo. No? Meron pa sinasabi, di ba, na makakatulong daw sa pagdisiplina ng ating kabataan. Anong klaseng disiplina? Yung pagmamarcha, disiplina ba yun? I mean, ano bang problema in the first place ng ating kabataan sa disiplina? Right? Ganun mo, that's the way to address the problem. If it is a problem, kasi ina-assume kagad natin na may problema ang ating kabataan sa disiplina. Ikaw, bilang ina, anong sagot mo doon? May problema ba sa disiplina yung anak mo? Maganda pong magsimula nga yan sa bahay. Exactly, di ba? hindi sa pagmamarcha, di ba? So, this is my critique of the conversation ng dito sa military training, no, na maraming nilalagay na dahilan yung ating mga mambabatas na hindi naman akma para sabihin na tama yung bill nila. Okay. So parang ang naalala ko kasi, Attorney Mike, disiplina
na parang nakuha nung mga nag-ROTC, CAT dati, yung boots mo dapat malinis, kumikinang. Tsaka yung buckle ng belt mo. Di ba? May pamunas dyan eh. Yung nasa lata, di ba, Attorney Mike? Tapos Oo. dapat yung uniform mo malinis, yung buhok, may sukat, 'di ba? Inches 'yan dito sa tenga, sa likod, 'di ba? Yan yung mga, pero more than that, ano yung mapapala natin at saka kung ano yung pinaghahandaan natin. Pero Attorney Mike, hindi pa ba sapat na basahin natin yung mga nangyayari, let's say dito sa region po natin? Yung Taiwan, China, yung girian po nila ngayon, tapos itong pagbisita sa atin ng mataas na defense official po ng Amerika, yung pagdadagdag po natin ng EDCA sites, di ba? Di mo ba parang reading between the lines, meron talagang imminent danger. Pero baka ayaw lang nilang mang-alarma. Ano ba? No, tama ka. Oo. You're exactly right. You're exactly right, Heidi, no, na yung let me put it this way. Oo. Yung tanong natin is, meron ba tayong imminent war na dapat paghandaan? That's the first question. So dito na papasok yung sinasabi mo na, teka, magmasid tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi ba? Makinig tayo sa mga sinasabi ng mga experts in national security, no? Kasi parang nga di ba? Parang meron ngang imminent war na nangyayari. I mean, madali naman natin gawin yan kasi because of the internet, no? So, exposed tayo sa iba't ibang news outlets, and kung talagang magmamasid ka ng malalim at masigasig, mauunawaan mo talaga na meron talagang potential at meron talagang danger na naglo-lurk around sa ating bayan, no? And then therefore, kung akong tatanungin mo ngayon, once we've established that, then it makes sense na dapat paghandaan. Right? At sino ba yung maaasahan natin na ipagtanggol ang ating bayan just in case na mangyari nga yun? Di syempre yung kabataan natin kasi sila yung nakakarami. Right? And therefore, yung sinasabi na mandatory military training sa ating kolehiyo is justified, no? Kasi kailangan natin ihanda ang ating mga kabataan dun sa possibility na yon. Ngayon pa lang, no, na imminent danger pa lang, yung tipong nagsususpecha pa lang tayo. Kasi hindi naman pwede na nagpuputukan na sila doon, saka pa lang tayo maghahanda. Hindi naman maganda yon, di ba? So, ngayon pa lang na parang naaamoy-amoy natin na magkakagulo, it's only prudent para sa ating mga adults, para sa ating mga public officials na maghanda o ihanda ang ating kabataan para doon. So, yung usapan dapat umiikot doon. Hindi doon sa mental health, sa disiplina, sa physical exertion, and even yung sa disaster preparedness. Humanitarian daw, oo. Di ba? Hindi yun eh. Kasi yung disaster preparedness and yung humanitarian aspect, kung kahit ang mas tamang umasikaso nun ay yung SK eh. Yung mga SK, yung mga katipunan ng kabataan, hindi ROTC. Kasi ang ROTC, tandaan natin, limitado lang yan sa mga kabataan na nag-aaral. Alam naman natin, hindi naman lahat ng kabataan sa bayan natin ay nakakapag-aral ng kolehiyo. Oo. May malaki ring porsyento ng out-of-school youth. Di ba? Opo. Paano naman sila? Hindi naman sila matututo ng disaster preparedness or ng humanitarian preparedness or readiness, right? So, kung yun ang gusto natin paghandaan, yung possibility of a national calamity or catastrophe, the better vehicle for that, or the more appropriate
vehicle for that is the SK structure. Kasi yon talagang masasakop niya yung mga kabataan at the local level, 'di ba? Kasi ang SK, ang sakop niya is 15 years old to, if I'm not mistaken, 25 years old. So mas appropriate na sila yung ihanda natin sa mga sakuna kasi sila naman yung talagang nandun sa ground, hindi ba? So again, I go back to the original point na kung ang pag-uusapan natin is mandatory ROTC o military training, dapat yung usapan umiikot dun sa punto na kailangan ba natin paghandaan ng isang gera. Dapat malinaw na defined yon. Yung parang sa South Korea, di ba? Attorney Yusinko. Mandatory din yung kanilang military training sa mga kabataan dahil yung threat ng North Korea. Di ba? That's right. At kung sa South Korea, actually, ang sa kanila, mandatory training para sa lahat ng kalalakihan. Hindi lang sa kabataan, no? So kita mo nga yung BTS, 'di ba? They made a big deal out of it, 'di ba? Hindi na sila kabataan. Pero dahil lalaki sila, kailangan nilang mag military service ng 2 taon. It's the same with Singapore, no? Singapore din kasi, although kung titignan mo, wala naman talagang threat of war sa kanila, pero you have to understand, yung Singapore is napapaligiran siya ng mga malalaking bansa, no? Siya napakaliit. So in their minds, kailangan dapat handa sila lagi to defend their nation, no? Wala namang threat, pero sa kanila, sa utak nila, kailangan handa tayo lagi. So meron silang mandatory military service din para sa kanilang mga kabataan. And hindi lang sa Singapore and also South Korea. Even sa Europe like Switzerland and Finland. Meron din silang mandatory military service para sa kanilang mga kabataan, no? Because again, in their minds, kahit na walang imminent threat, but because of their location, ang sa kanila, kailangan handa tayo lagi. Ready tayo na kung may biglang umatake, they can mobilize a civilian military force na marunong, yung alam ang gagawin. Oo. Pero Attorney Mike, right ba natin yon bilang mga Pilipino na malaman na may imminent war? Though kahit hindi nila ibigay yung mga detalye, alam mo, yung buong kwento. Oh yes, definitely, Heidi. That's a very good point to raise, no? That is our right. And correspondingly, it's the obligation of the government, no, to be transparent. Ang nangyayari kasi ngayon, ang nagiging usapan kasi is bardagulan. Na merong mga pro-China na nagsasabi na hindi dapat tayo maging pro-America para walang gera. Yung mga pro-America naman, kailangan meron na tayong gawin kasi kita mo naman yung China unti-unting nilulusob ang ating territory. Kumbaga, masyadong high sa emotion ang public discourse ngayon kasi it's being dominated by yung mga may agenda, no? And that's kaya commendable in this particular instance ang ating Pangulo. Kasi kung talagang pakikinggan mo yung mga salita na binibitawan niya, it's very calculated, no? Ang sinasabi niya talaga na kailangan natin maghanda, right? For any possibility. Hindi lang kung magkakagera or ano. So hindi siya nakikisawsaw dun sa bardagulan na nangyayari, which is a good thing. So the administration, particularly our armed forces and also the Secretary of National Defense, they should take their cue from the President, no, na ipaliwanag sa atin kung ano yung nangyayari, no? Tulungan nila tayo maunawaan yung nangyayari. Kasi sila naman yung may hawak ng information, eh. Hindi naman natin alam yan.
naririnig lang natin sa mga balita. Pero tama ka, hindi naman natin kailangan malaman yung mga detalye, di ba? Kasi syempre merong mga national security issues dyan, no? But bigyan nila tayo ng isang coherent at general picture na nasaan na ba tayo ngayon, no? Given everything. Yes, para mas madaling sumunod, mas madaling mag-implement. Kasi alam mo yung dahilan. Exactly. So, Okay. wag na sila maghalo-halo ng mga palabok sa usapan kasi lalo lang tumitingkad yung mga emotional responses. Oo. Right? Katulad ng sinabi mo sa intro mo kanina, 'di ba, yung mga immediately na kumukontra sa bill, no? Yung mga makakaliwa. Right? Kaunti lang sila. Nasa intro mo kanina, 'di ba? Kaunti lang sila pero sila yung maingay, no? Because they have the means, they have the platform. So tayong mga nasa labas ngayon, yun lang ang nakikita natin, yung mga pro and con. Kasi sila yung mga maiingay eh. Hindi tayo natutulungan nun eh. Hindi tayo natutulungan unawain kung ano talaga yung dapat gawin. Because it's very partisan. It's very emotion driven discourse. Yun ang gusto sana natin iwasan dito. Okay. Ngayon, Attorney Mike, once na-establish na natin kung ano yung dahilan bakit magmamandatory ROTC, ano yung pangangailangan nito, dun sa isang point mo pa, kailangan din ma-check natin implementability. Kaya ba natin? Yan. Naibalik. Oo. Yan isa pa yan sa mga hindi pa tayo tapos sa mga problema, no? So Opo. This is really a huge problem. Kasi nga 'di ba meron ng naalala mo dati sa usapan natin, nanggaling na mismo sa armed forces, no, na hindi sila handa to provide the necessary number of instructors, no? Kasi ang dami nating mga kabataan na tuturuan, no? So isa yun sa factor na dapat i-consider natin na yung ating mismong armed forces ay nag-aalala na baka wala silang mga hindi sapat yung kanilang mga instructors na pwedeng i-assign sa ROTC training, do sa training. And of course, lagi ko sinasabi, isa pa sa mga problema dito will be yung funding, no? Kasi ang premise natin na kung gagawin nga natin na mandatory ulit, ang premise nito is dapat hindi na katulad yung ginagawa namin dati. Dapat mas updated na, no? Kasi gusto natin maghanda talaga. I mean, ihanda yung ating kabataan. So, diyan na papasok yung yung training sa pagbarel. Pag-training sa, ngayon madadagdag pa yung cybersecurity kasi syempre digital na tayo ngayon, no? And of course, dyan papasok din yung mga military strategy, military history. Dito na papasok ngayon yung kaya ba nating gastusan itong lahat? Sa salita ni Senator De La Rosa, masigasig lang sila suportahan yung uniforme. Maganda yun, no? Hindi ko isa nga yun sa dapat gawin, no? Hindi yun something to be celebrated, no? Because it's something that they should do para hindi madagdagan ng burden ng ating mga magulang. But karampot na gastos lang yun eh. Ang malaking gastos is the training itself, no? Yung bala na gagamitin ng mga ating mga kadete sa training. Tapos yung talagang tuturuan sila paano bumarel, anong posisyon na dapat gawin, ano yung target. You know what I mean? Yung hindi lang yung katulad namin na 2 putok, tapos na. So, funding is a big issue na kapag hindi natugunan at this point, tapos ipasa yung bill, magkakaproblema sa implementation. Right?
ang mangyayari niyan kung walang makuwang funding, walang instructor, walang magiging yung training ay makokompromiso, diyan na papasok yung mga sakit na kino-complain ng ating mga ibang kababayan, na diyan papasok yung hazing, diyan papasok yung corruption, diyan papasok yung mga favoritism na makakalusot yung mga anak ng mayaman, anak ng mga politiko. So, mag-revert lang tayo dun sa kung ano yung bulok na training system na pinagdaanan namin. Okay. Ang laki po pala, Attorney Mike, ginugol ko kung magkano ang gagastusin natin para sa mandatory ROTC sa parang first 5 years pa lang. 61.2 billion pesos. Yeah. Sa phase 1 kasi, kung ngayong 2023, 5.24 million. Sa phase 2, 2024, quarter 1 to third quarter, 5.54 billion pesos. Sa phase 3, which is 2024, quarter 4 hanggang 2025, first to third quarter, 14.86 billion pesos plus. Sa phase 4, 2025 po yan, 20.38 billion pesos plus. Sa phase 5, pagsapit po ng 2026, 20.38 billion pesos. It's not, hindi siya hindi siya mura. Opo, oo. At syempre nakapagsalita na nga yung mga mambabatas natin na gobyerno ang sasagot lahat yan. So that means taxes ang ipambabayad dyan, no? Oo. So they have to tell us saan nila kukunin yan, no? Kumbaga, paano nila mababayaran yan? Kasi, and this is the more important issue here, na kasi kung hindi nila ma-assure sa atin na yung funding will be there, kung walang assurances, nakakatakot na magiging palpak lang yung implementation. And in the end, ang sino malulugi? Yung taong bayan. So, kumbaga, ginawa nating mandatory yung military training pero palpak naman yung training. Or sa kalagitnaan, bibitawan mo. Diba? Yeah, sayang. Tapos in the event na magkakagera, hindi rin tayo handa. No? So, it doesn't make sense kung baga. Kung hindi rin naman natin kayang pondohan, bakit pa natin gagawing mandatory? Oo. Ito yung iba pang nakuha nating info, Attorney Mike. Yung phase 1 pala, core group training. Phase 2, administrators training. Phase 3, first year implementation. Phase 4, second year implementation. Phase 5, yun pa lang yung full implementation. So parang 5 years kung mapagtibay ngayong 2023. Tapos, alam niyo po ba na 9,584 na 584 AFP personnel ang kailangan para magsilbing trainer, tapos susweldohan sila ng 106,000 pesos monthly salary. Yeah. So hindi siya biro, di ba? Opo. Kaya yung iba sabi, pang-build na lang daw po ng classroom. Yeah. Yung parang matter of priority. Yun nga, kung that's right. Sabi mo nga, kung hindi naman imminent talaga yung danger, wag mo na ngayon. I-flip natin. I-flip natin. No? Sige, so kung lahat tayong Pilipino, kumbinsido na talagang kailangan natin maghanda para sa isang imminent war, I'm sure willing tayo na gastusan yan. Hindi ba? Oo. Kasi kailangan natin maghanda eh. Opo. Pero again, kailangan ma-convince muna tayong publiko na meron tayong dapat paghandaan. Right now, hindi tayo kumbinsido kasi hindi natin napag-uusapan, hindi ba? And ang nakakatawa yung survey kasi, ang mga sinurvey adults eh. Right? So hindi kompleto yung picture na yon. Hindi porket yung mga adults ay pabor.
automatic na kailangan nating gawin, no? That's still an incomplete picture. Kailangan malaman din natin yung punto de vista ng mga kabataan kung gusto nila. Right? So dapat Now, i-survey din sila. I-survey din Kasi sila. sila yung magte-training. Right. Sila, 'di ba? Ang mga magulang, syempre, pag tinanong mo sila, makikita mo naman dun sa survey yung mga positive factors like yung magkakaroon ng disiplina, magkakaroon ng pagmamahal sa bayan. Syempre, kung tinanong mo yung respondent, gusto mo bang maging ang anak mo ay matuto ng ganyan para gawing makukuha yan pag mandatory yung araw. Siyempre magsasabi ng yes yun, di ba? But the reality is, yung mga yon, yung disiplina, yung pagmamahal sa bayan, there are better ways to attain that, right? Than mandatory military training. So, again, the point is, yung survey na yon, hindi siya malakas na argument in my view, no, kasi kulang. Hindi siya yung nagbibigay ng buong picture dito sa public opinion. Kulang pa yan. Actually, may percentage din pala nung mga sinurvey, Attorney Mike, yung di nila alam, clueless talaga sila dun sa paksa. So, ang dami pa talaga natin kailangang pagpapaliwanag na gawin. Okay. And one more point, Attorney Mike. Credible ba tayo dun sa sinasabi na ano yan, magkakaroon ng safeguards para bantayan yung mga abuses? Alam mo, hindi naman ang sinabi nila dati. Nung panahon ko na merong mga ways o merong mga grievances procedure, di ba? So, again, kung ang tatanong mo is credibility, parang maling tao na ako ang tatanungin mo kasi ang karanasan ko sa ROTC is corruption and yung mga ganong masasama. Wala nang hazing, no? Walang hazing sa amin sa kolehiyo namin, pero alam ko sa ibang kolehiyo meron. So, credibility mababa, I would say, no? But again, that's a side issue rin kasi. Kasi kung nag-agree na nga tayo na kailangan natin paghandaan ng isang giyera, then we go to the implementation, doon na natin talaga bubusisiin. Ano ba itong mga safeguards na ito? Alright. Ano ba yung mga grievances procedure na sinasabi? But kung credibility ang tatanungin mo, ako sa tingin ko mababa ang credibility when it comes to that, no? Kasi ang karanasan ko is corruption and hazing, eh. So di natin alam kung ano mangyayari diyan. So dapat po i-provide yun ng batas, yung mga mekanismo na yon na magi-ensure na hindi ma-abuse, ma-ensure yung safety, Kung very clear in the letter of the law, it can give some sort of assurance, no? But again, hindi ako masyadong kumpiyansa pagdating sa ganyan, ano? Hiwalay pa yon sa anti-hazing law. Palagay ko what they will do is they will just say na subject to the anti-hazing law. Ayun. Kumbaga, magre-refer lang sila dun sa anti-hazing law. Hindi naman pwede kasing ibang batas sa ROTC, ibang batas dun sa fraternities, di ba? So they will probably, the way I would look at it, isa dun sa mga safety measures na sinasabi nila is they will put it there na kung sino man yung maging mahuli na nag-hazing, they will be subject to the anti-hazing law. I see. Okay. Yung isang point po na pati daw foreign students hindi exempted. Pwede natin gawin yon? Malagay ko hindi pwedeng gawin yun, kasi maraming mga maraming mga consequences yon na dapat natin i-consider, no? Kasi ang mangyayari niyan, if we make it
mandatory for all foreign students, ang isa sa mga mangyayari dyan is wala nang pupuntang foreign students sa atin. No? Added income din yan sa ating mga universities, pati dun sa mga mga surrounding areas ng ating mga universities, like yung mga dorms, yung mga room for rent, and etc. And second of all, very shaky yung legal justification, no? Kasi kumbaga parang it's equivalent to yung nire-recruit mo na sila for military service. Right? Hindi naman sila, wala naman silang loyalty sa Pilipinas kasi hindi naman natin sila citizen, di ba? So you will be exposing them to national security concerns. Right? Kasi isipin mo, pupunta yung mga ilang Chinese students na nag-aaral sa atin. Oo nga, no? Tapos ite-training mo sila, di ba? It doesn't make sense, no? But of course, meron tayong mga exchange programs sa PMA. Kaya siguro si Senator De La Rosa naisip niya 'yon. Kasi sa PMA, meron tayong mga exchange students doon na Indonesian students, Malaysian students. Tapos tayo rin nagpapadala sa nila, sa kanilang mga equivalent. But that's a different scenario, no? Kasi 'yon, may agreement yung mga gobyerno natin na magpalitan tayo. Parang lang, goodwill sharing ba? In fact, 'di ba si President Ramos was a West Point graduate, no? So iba yung arrangement na 'yon. So hindi siya problematic. Pero yung sinasabi ni Senator De La Rosa na kahit mga foreign students gagawing mandatory 'yon. Walang walang justification 'yon, and in fact it may lead to more problems. Okay, nako, Attorney Mike, ang dami nating natalakay ngayon at ang dami niyo pong magandang naipaliwanag po sa amin at marahil napapatango din po yung ating mga kaagapay doon po sa inyong mga information na ibinigay. So, Attorney Mike, panghuli na lang, to wrap up our discussion, ano po ang mensahe na gusto niyong iwan or mapag-isipan pa ng mga kaagapay na nakasubaybay sa atin ngayon patungkol dito sa panukalang pagbabalik ng mandatory ROTC? Well, isa lang yung siguro invitation ko sa ating mga nakikinig at nanonood is pag-isipan yung punto na meron ba tayong dapat paghandaan na giyera. Again, dyan tayo umikot, no? Once makakuha na tayo ng consensus dyan, then it will be easier to decide kung gagawin ba nating mandatory yung military training para sa ating mga kabataan o hindi. So that's really what I want to invite our audience, no? Pag-isipan ng mabuti. Meron ba tayong giyera na dapat paghandaan? Okay, at sana nga wala. Pero kailangan nating maghanda kasi Attorney Mike, pag nagto-talk to the troops ang Pangulo, talagang sinasabi niya maghanda kayo dahil patindi ng patindi, pa-complex ng pa-complex ang sitwasyon internationally maging sa atin pong region. That's right, no? So let's not be emotional about this matter, no? Let's to the best of our abilities, let's try to be as objective and impartial about it. Kasi bayan natin yung pinag-uusapan natin. Kinabukasan ng ating mga kababayan ang pinag-uusapan natin. So, let's do our part, no, when it comes to trying to understand kung meron nga ba tayong dapat paghandaan. Oo. Sino pa nga ba ang magtatanggol sa mga Pilipino kundi mga Pilipino rin? God bless you, Attorney Mike. Hanggang sa muli, ingat po kayo and mabuhay po kayo. Maraming salamat. Oras na Pilipinas.